Hi everyone, it's me Krishna and welcome to the Lightroom podcast. I am back again for another episode. I've released my first episode I think last week and gusto ko namang pasalamat sa inyo for the support and sa pagpamati. And to those who are new, sa mga bago dere, sa mga bagong nagapamati or maybe nag-cross ka lang, welcome. There is a podcast nga ni, and this podcast is not about entertainment, but this podcast is a conversation that will point everything to Jesus Christ. So sa buong episode, I would like to share my testimony kung paano gibag-usang Ginoo ang akon kabuhi kag kung paano ko na-meet si Jesus kag paano ko siya na-encounter. And I remember tong bata pa ko, I think I was 8 years old or 9. Na-curious ko kung may aragin man bala Ginoo. And nakaisip ko nga aara ko diri sa kalibutan. Anong purpose ko? Nga aara ko diri nga ako nabuhi. Tapos sa isip ko, pwede mo ako maging pispis, pwede mo ako maging animal, but amo na itong mga ara sa isip ko ba? And then, syempre bata ka. And may mga curiosity kid. And tong isa ko nga ate, when I was in grade 6, I think, may naghagad sa isa ka church. Anyway, I was born and raised in a Christian family ng devoted kid. No, so, but hindi ko kilala kaayo ang Ginoo, or maybe hindi ko siya kilala. Gina-acknowledge ko siya nga, of course may Ginoo, pero hindi kita mo na hindi kita mo sina ka-intimate. And then si ate ko, tong pinaka eldest, may naghagad sa isa ka church. And after niya church, giyagad niya kami sa tong dalawa ko, sang isa ko man kautod. And gihambal niya ba nga namin dito, ma-feel mo daw ang presence ni Lord. So, nag-try ko. So, nag-upod ko siya kasi syempre bata pa ko that time. Grade 6 ko. So, dali lang ko hagadon. Kundi ng ate ko dito ko. So, paglakat ko sa church nga na, at first, syempre mag-observe ka, then ang iba nag-praise the Lord, naghihibit na sila. So, ako, syempre, baguhan ka, matingala ka gid ng ano na sila. Tapos, part of me, ma-cringe ko nga lang nag-praise the Lord. Sila na ni sila. So, we keep on coming sa church nga na. Until such time nga nagkaroon ako sang knowledge about the Lord. I've known about sin, mali-gali na. And then, ma-feel ko ang presence ni Lord. No? Ma-feel ko ang presensya sang Ginoo. And then, nagdako na ko dira. I've also became a leader na high school, first year, second year, third year, fourth year high school. But, ang journey ko dira is I became a leader. Pero I was still struggling sa sala. I have still may mga ginahimo ko nga bagay nga hindi mayo sa atubang sang Ginoo. And at the same time, nag-church ko, bali sa amo sina nga set up, nang nag-struggle ko sa sala. Before, hindi ko ba lang sala siya, but when I went to that church, and then syempre ginatudluan ka, dito ko na nabalaan nga maligali na siya. Hindi kalimayo sa tubang sang Ginoo. And so, ang natabo, sa journey ko nga na, sa pagiging Christian ko, sa pagsimba-simba, may mga sala ako. And I don't have that intimate relationship with the Lord. Nagasimba lang ko, nag-serve ko sa iban nga tao, nagahambal ko about kay Jesus sa iban nga tao, but I don't have that real relationship with Him. I read the Bible, pero kisa lang, naglakat ko sa church para magsimba-simba lang. But I don't have that real relationship with the Lord, and I was struggling with sin. And then pagtungtong ko sa first year college, dira na nag-start na ng tanan. Mga bagay ang ginahimo ko, mga desire ko sa mga kalibutan, though mas na-amplify lang siya. No, mas na-amplify siya, meaning, pagid siya ba? Though dito pagid ko, mas na-empower. Na-empower ko. Kaya syempre, nang expose ka na sa kalibutan, influence, lalo na kapag weak ang foundation mo, lalo na kapag wala ka sang real relationship with the Lord, dali ka lang githagadon, dali ka lang gid ma-influence. So, may ara sa heart ko na to really spend my life sa kalibutan, itry ang inom, this and that. And
Ah, sa mga times nga na, I've entered into a relationship nga hindi will sang Ginoo, balaan ko nga worldly siya, balaan ko nga naghihimo siya sang mga sala, and of course ma-influence niya ko. Almost 3 years kami. Do gihimo ko siya nga kalibutan, gihimo ko siya nga Ginoo, which is wrong. Na in love gid ko ka syempre ng first ano balaw, first mo nga boyfriend. So abi ko siya na gid, tapos sa isip ko, kaya syempre, sang pagtungtong ko sang college, nag-amat-amat na ko backslide. When I say backslide, nag-amat-amat na ko palayo sa Ginoo. Kaya hambal ko, hindi naman ko, struggle ko sa sala. Ba ko Lord, nangaki ko sa iyang ko Lord. Pabalik-balik na lang ko sa sala. Every time I do it, mag-guilty ko. And then mabalik na naman ko sa imo. So natabo sa ako, na-discourage ko. And hambal ko sa mind ko, hambal ko, kung mapakasala na lang ko There's this voice nga abi ko akon, pero halin gali sa demonyo, halin gali sa kaaway, nga hambal niya, nga ang voice is that hindi ka na mag-church, magrebelde ka na, magpakasala ka na lang, kaya hindi ka naman ma-set free. So amo na ang gipatihan ko. Because I have a weak foundation, I have a weak word meditation that time. So dali lang gid ko nadala. And then amo to, I've entered into a relationship almost 3 years, kag gihimo ko siya nga Ginoo. And then that time, may plano ko magbalik kay Lord, pero hambal ko, mas spend time anay ko, ma-enjoy anay ko sa kalibutan. And then, sa isip ko, i-win ko lang ng taong ni sa sunod pero mismo ako, hindi ko ma-win. So ang natabo, at first, ga-enjoy pa ko sa relationship, and we do a lot of things na hindi maayos sa Ginoo. I was engaged in immoral practices, no? Nang giyatag ko gitanan for that guy ba. Sa una, ma-enjoy ka pa. But habang gadugay, hindi na wala ako nag-enjoy sa relationship naman. Nag-ask ko kay Lord nga gusto ko na ma-set free, gusto ko na siya i-let go pero hindi ko kaya. It's because nang hindi bala siya healthy sa akon. Of course, kapag hindi gidalin kay Lord, hindi gid siya healthy nga relationship. Ang natabo is that hindi siya naging okay, pero go ka lang gyapon. Siyempre, love mo siya. But I was looking for things nga, siyempre ga-desire ka nga palang gaon ka masinang tao nga na. So I remember that time nga nagpray ko kay Lord. Wala na ako hindi na ako in contact sa mga tao sa church. Bali nagpalayo gid ko kag nag-world tour kumbaga nag-explore sa kalibutan, mga bagay sa kalibutan. Nagpray ko kay Lord, hambal ko Lord, gusto ko na i-let go ning person nga ni pero hindi ko kaya, I need help. So amo to ang natabo, and at the same time, of course, ang ginahimo ko after na ko nag-backslide, na-involved na ko sa pag-inom, pag-party. Then habang gadugay, nagalala. I've also tried na suyop-suyop sang maskin ano. No, nag-try ko na siya. And I've enjoyed for a little while. And then hambal ko ditong sa relationship ko na, past relationship ko. Ang natabo is, I believe it was the Lord ang naghatagman sa ako sang courage to really let go of that person. And I thank the Lord. And after that, I've entered into another relationship na naman, sa mali na naman nga relasyon. And amo na nitong time nga nag-graduate na ko, and I've entered into another relationship. And ang natabo is that, grabe niya kabuot. Okay, wala sang wrong sa iya, wala sang mali sa iya. May mga ginapag-awayan. Kumbaga ang kulang na lang gid sa iya, ang Ginoo ba. But, sa ako na naman ang may something wrong na naman, kaya hindi ko masatisfy. Like, may ara ko ginapangita, ang ginatry ko pangita sa iya, pero wala sa iya. And ang natabo is ako na naman in that relationship, ako mismo ang nag-cheat. Ako ang nangita sang iba, nadakpan niya ko twice. And at first, gipatawad niya ko. And the second time nga nadakpan ko, nang wala na ako gipatawad. I tried to beg again sa iyang basi mag-work pa ni weekend habang na-remember ko siya, ma-cringe gid ko. Tapos isip ko nga ako tana to gihimo. So nag-beg ko sa iya nga makipagbalikan sa akon. But thank God kay hindi na gid siya. And I would like to thank that person kay nag-say no ka. I believe si Lord na to. And after that, naka-feel na naman ko sang emptiness. And after ko graduate, wala gid ko sang work. So ang ginahimo ko lang, baka mapauhay ko anay pero nagtuloy-tuloy na ang pauhay ko. Until such time nga,
maka-feel na ko sa pressure kay syempre naga-increase ang age nimo, syempre ga-increase man ang mga demands ng mga kailangan mo, and of course mauya ka man sa parents mo. So that time I tried to apply sa mga jobs, pero ni isa wala gid ko nabaton. 20 companies, 15 to 20 I think mga gipasahan ko mga application letter. Wala gid ko nabaton. Until such time nga naka-feel na gid ko sang pressure, gibrikan ko sang migo ko. Wala ako work. Ang ginimo ko lang, nagainom ko. Ang daily routine ko lang gida. Nagainom ko, I think, kapila sa isa ka week. Naga-party. Naga-mobile games. Naga-pulaw kung gabi. Matulog kong aga. Kung makita ano, wala git meaning, wala git purpose ang kabuhi ko that time ba. Ma-enjoy ko siya for a moment. But habang kadugay, hindi na ko naga-enjoy. Maka-feel na ko sa pressure. Kaya syempre, sarado tanan. And dito ko lang na-realize ba nga kapag wala kagid gali relasyon sa Ginoo, you attract curses in your life. Closed door tanan-tanan, wala gid sang blessing nga may mag-abot sa imo if you don't have that relationship with the Lord. So naka-feel na ko sang emptiness that time. Pero ang bako, hindi ko magbalik sa imo, Lord. Kaya syempre, mag-guilty ka na ba? Ang pagkakilala ko abi kay Lord before, babaw lang. So may mga voices nga abi ko akon, pero haling gali sa demonyo. Tapos ang bako, hindi ko magbalik kay Lord, kaya ko pa ni. So that's pride. Until such time na wala na gid, nando natakaan na gid ko. Natakaan na gid ko ba nga hambal ko. Hindi ko na ni kaya. And I remember may gitawagan ko nga friend ko sa church. Siya lang gid ang nagsulod sa mind ko to really ask for help. Kay balang ko kailangan ko na gid magbalik kay Lord, pero hindi ko gid kaya. Hindi ko kaya nga ako lang. So I've asked help, and that friend subong she is very close sa akon nga heart. And I thank God for her life. So hamba ko sa iya nga magpa-mentor ko liwat. Gusto ko magbalik kay Lord pero hindi ko kaya. I need help. So ang natabo, that was February to siya, pandemic gid. So via call lang kami, gatawag na siya sa akon, okay, magstoryanan na kita. So ang ginahimo niya sa akon is tudluan niya ko, naga-speak siya about kay Lord. Ginatudluan niya ko liwat paano magbasa sa Bible, paano mag-istorya ang Ginoo. So amo na ginahimo namon for how many months. Hindi magit siya consistent, but I thank God for that conversation. Kay naghatag pag siya sa akon sang hope ba. And then, pero at the same time, aragyapon ko sa sala, aragyapon ko sa kalibutan. No, because deep within me, may struggle sa akon. Gusto ko magbalik kay Lord, but there's a force sa akon to really go back sa past na akon. So, amo ta natabo. And then, I remember na naman, that was, I think, October or November. Kaya syempre, the same, kaya pa na ginahimo mo, cycle. And then, I remember, ara ko sa room, sa kwarto ko. Kaya pag isang gabi nga to, isang gabi nga to, nagparty ka. So, syempre, nakainom ka. And then, pagka morning, sakit-sakit ang ulo mo. And then, ara ko sa ceiling ba, nagatulok na ko sa babaw. And then, hambal ko sa mind ko. Ang istorya ko sarili ko. Hambal ko, amo na lang gining kabuhi ko, pabalik-balik. Wala gid sang progress. Amo na lang ba ni ang ako na himuon for the rest of my life. And then, tama-tama kay ang family ko, naglakad sila sa farm, naglakad sila sa nagpauma sila. And giyagad din ako, pero wala ko hindi na din ako sa balay. Nagawas ko sa sala ba, nag-iisip na ko eh. And then, hambal ko sa iya. Gistorya ko si Lord sa sala namon, so I knelt down. I remember, amo gito ang pinaka-first time in my life, first time ko gid mag-istorya sa Ginoo nga tuod-tuod gid, wala gid sang halo nga pag-pretend. Giprangka ko gid siya for the first time in my life. Nga giamin ko gid sa iya tanan-tanan, and of course nangakig ko. So my prayer that time, amo ko, Lord, nag-serve man ko sa imo for how many years? Kaya syempre dati naging keyboardist man ko sa isa ka church, worship team, naging leader man ko dira. Mga ito nag-backslide. Tapos gisukot ko siya, bamba ko, Lord, nag-serve man ko sa imo for how many years nga naging amo niyang kabuhi ko. Na agibilin mo ko. So, gi-question ko siya. So
So kung magisisi ko pa ang Ginoo sa mga mali ko nga desisyon sa kabuhi. Kay si Lord Abi, hindi natin pwede isisi Abi tanan kay Lord. Na Lord, ikaw na lang, ikaw man nga amon ang kabuhi ko. Kay nga, gitagaan kita sang personal nga will ni Lord. Gitagaan kita sang choice, gitagaan kita sang will ni Lord. Wala niya kita gihimo nga robot. May ara kita sang will, may ara kita sarili nga desisyon. E kung anong madesisyon mo, He will honor you. No, so gisisi ko siya ba, pero akon gali nga mali. And then until such time, magiprangka ko siya nga, Lord, gusto ko gid magbalik sa imo, pero there's this sin, may ara ko ginahimo nga hindi ko gid kaya ilat ko. O may desire gapon ko sa kalibutan, may desire gapon ko to do immoral things. No nga hindi man makapasatisfy sa akon for a moment lang. Haba ko, Lord, set me free again and use me again for your glory. Meron ko desire. Kay, ma-remember ko dati, apang ara ko sa nang nakainom bala ko pagpuli ko sa balay. Ma-remember ko gid, nga nag-aas nga pray ko kay Lord sa mind ko, bang hamba ko, Lord, i-change me, baguha ko, gusto ko na magbago. But at the same time, I keep on doing those things. And I believe it was the Lord nga nabatian niya ko ba. So amo to, that prayer, nag-kneel down ko and I really surrendered my life to the Lord again. Hamba ko, Lord, I need help. I need help. I really need help. I need you. Kung Ginoo ka, Lord, do something in my life. And then ang tabo after ko pray, pagkabuas ng inom ko, but may aras ang progress. No, naga-devotional ko. When I say devotional life, naga-pray ko, nagabasa ko Bible, and then ka-speak si Lord sa akon No, ara pa na sa akon na notes sa phone ko. And then every time nga naga-pray ko, every time nga nagabasa ko Bible, nagastorya si Lord sa akon. Tapos ang mga words niya dara, syempre ara ka pa sa kalibutan, you do sinful things. Ang mga words niya sa akon is, I love you, I have forgiven you, gipatawad na ka. Amo na mga words niya sa akon. It's not about hindi siya about condemnation nga ikaw abi makasasala ka this and that. No, it's more on encouragement, it's more on love. And then ko, Lord, grabe ka no, amo na nagihimo ko sa imo, but you still love me. No, so I was overflowed with His love and gusto niya ko magbalik sa iya. But at the same time, I keep on doing those things. Until such time nga manotice ko na sa akon nga heart nga that was 2019. I think that was 2020. Manotice ko na sa sarili ko nga amat-amat na ginadula sang Ginoo tong mga desire ko nga magpakasala. No, amat-amat siya nadula. Na-realize ko, wala ko nalagay na ginahimo. And then first weeks ng January 2021, ambal ko doon nagkaroon sa akon sang desire to really decide na to go back to the Lord nga seryosohon na kitang Ginoo ba, to stop playing games sa iya. So, ang game ko, of course, nag-start ko nagsulat ko ba. So, number 1 ko nga goal this year is spiritual breakthrough kid. The spiritual breakthrough, family, sarili ko, career, this and that. And then, the second week of January, nag-decide ko to pray and fast. Wala pa ako nag-church, wala pa ako nagbalik sa church mismo. I decided to pray and fast and really let go of the things nga si Lord lang anay sa adlaw ani wala ko gwa, wala ko chat, wala ko nag-social media, si Lord lang gid kag ako. And then during that prayer and fasting, nabatyagan ko gid ang Ginoo. Nabatyagan ko gid nga gina-deliver niya ko. Nabatyagan ko gid nga may maginahimo siya sa akon ba. An inside work. No, an inside a cleansing sa akon mismo, gipaintindi niya ako sa mga bagay, this and that. And then sa 3 days nga na syempre nangita ang friends mo na maguhan sila, diin ka na, this and that. And then ambal ko, mabalik na ko kay Lord. I don't know kung na-sad sila. But I really decided na ginapangita kagid ba, may ara pa to, ikaduan ko sa balay kung naano daw ko. But I stood firm sa akong decision to really go back kay Lord. And then after that prayer and fasting, I believe it was the Lord na nag-lead sa akon, kag naghatag man sa akon sang power and courage to do that. I've encountered the Lord sa room ko. Na storya ko si Lord, nabatyagan ko presensya niya. And then, nag-church ko pagka-Sunday. And then, namba ko na mabalik na ko kay Lord. Namba ko sa youth pastor, mabalik na ko kay Lord. No, hindi ko magbalik sa kumbaga, iba abi ang magbalik
sa church mismo ka magbalik kay Lord. Pwede nga ara ka sa church pero wala ka gali kay Lord. So I've decided to really go back kay Lord and surround myself sa isa ka community, surround myself sa mga tao nga may relasyon sa Ginoo nga makabulig sa akon. And then, wala pa ko sinasang work that time. That was January 2021. Hambal ko kay Lord, Lord, bahala na wala ko ubraanay. I really wanna know you. I don't know kung din to halin, but I believe it was the grace of the Lord ang naghatag man sang akon sang courage to do that, sang desire to really seek Him again, to know Him again. And then, ko, Lord, bahala na wala ko work. Kita lang anay dalawa. And then, last week sang January, may mga nagtawag. After 1 week sa week nga na, may nagtawag sa akon ng mga companies nga naghahambal nga, hired na daw ko. 3 ka companies, 3 ka workplace. Naghambal nga, hired na daw ko. No, pwede ka na naglakad ka na diri for interview and then maskin wala ka pa sang experience. No, and dito ko na realize ang mga resumes ko, ang mga application letter ko, gisend ko to mga 9 months ago, a year ago. Tapos kumbaga hindi to tao lang, but it was really the Lord. Dugi pakitagit sang Ginoo sa akon nga I am the God who opens the door. No, dugi pakitagit sa akon ni Lord mga tong hambal sa Revelation nga kung siya mismo ang mabukas ang pertahan, wala may makasara. So, of course, so ang natabo, na-amaze lang ko ba? Wala ko na-amaze. Alam, may work na ko. Of course, ma-amaze ka forward. Pero, na-experience mo gid ang hand ni Lord ba nga mag-work bala siya how? No, kapag ara ka gid sa iya, you will really attract blessings in your life. So, nagpili na ko sang isa gilid ko ni Lord sa isa ka workplace. So nag-start ko sa baba and then God promoted me. So amo tong natabo, amo tong beginning kung paano ko gi-transform ni Lord. And as I grow with my relationship with the Lord, damo siya gina-reveal sa akon, damo siya gina-istorya sa akon. No, and not just that, no, I became also a servant. First, a child of God. Kilala ko ang identity ko nga bata. Gali ko ni Lord. And right now, I serve Him. Na siya ang ako niya ginaserbisyohan. Not my career, not my plans in life. No, natuto ko nga isurrender tanan-tanan kay Lord. Ang journey ko, hindi kin man siya naging perfect. May mga lapses ko. But it's just by the grace of the Lord ba. And sa nakilala ko ang Ginoo, dito ko man nakilala ang sarili ko. I thought, dira lang ko asta, I thought amo lang ng kabuki ko. But amo gininghambal ko nga, when you get to know the Lord, you will really know who you are. You will know how to function in this world. If you will know who your creator is, kung sino nag-create sa imo, you will know how to function sa kabuhi mo. Kaya ang life ko before, puro dysfunctional. Kaya nga, hindi ko gan iba lang nga ara ko diri sa kalibutan. I don't know my purpose in life. Well, hindi ko gidbalaan. No, so wala ang meaning ang akon nga kabuhi. But when I get to know the Lord, when I get to know who Jesus is, I knew my purpose. And that purpose is to have relationship with Him and to serve Him all the days of my life. Kaya mula na abi makapasatisfy sa isa ka tao, of course, may mga temptation, pero Ginoo na nga abi makasatisfy sa imo. The reason why nga agi na-crave ko tong mga bagay sa kalibutan before, why I keep on doing those things, no, nga engaged ko sa amon nga immorality, sa kalibutan, more on myself lang, sa inom, sa mga worldly nga mga butang, it's because hindi siya makapasatisfy sa akon. Okay, kung nasatisfy na ko dito, pwedeng hindi ko na ito himuon. But I've encountered Jesus Christ. Kaya mo ning hambal sa Bible, God has put eternity in your hearts. So meaning, maskin ano mo ka fill in dira sa mga bagay kay ang tao abi kumaga may ara ko nga ginapangita nga tama nga bagay, tama nga satisfaction nga abi ko makitaan ko sa iban nga tao, nga makumpleto niyo ko, nga matagaan niyo ko purpose sa mga bagay nga na. But si Jesus lang gid, God has placed eternity in our hearts nga maskin ano mo ka fill in sa heart nimo. It could be a person, it could be a career, it could be something nga maka-pa-increase ng imong ego, it's more on yourself. Na maski ano mo da kabutang sa mga bagay nga mga amuna, hindi gina maka-fill in sa imo. Even money and fame, hindi ka siya maka-complete sa imo ba? Only Jesus Christ, only the Lord. God has placed eternity, meaning hindi mo siya ma-fill inan sang temporary lang nga bagay.
God is eternal. Only God can complete you. Only Jesus Christ can complete you. Only Jesus can give you a purpose in life. No, so amo na siya ang na-experience ko mismo nga tuod kali ang Ginoo, nag-exist kali sa Lord. It's not just by name. Hindi kali siya nga, okay, Lord, si Jesus Christ, ara siya dira, creator siya. But hindi, He wants to have a real relationship with you. Gusto niya ikayuhon ang kabuki mo ba, kung diin ka gidapat. No, so that was my journey in life. I felt His love. Naintindihan ko ang John 3:16 nga very common nga word, very common nga verse nga for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish. Dira ko naintindihan nga. Very cliche nga verse. Even Jeremiah 29:11. Mo, dito ko naintindihan ba nga, okay Lord, palangga mo git kali ko and you really want my life. Amo nang encounter ko kay Lord, natuod-tuod king encounter, and up until now, ginakilala ko gyapon ng Ginoo. I'm not perfect, but I keep on coming to the Lord. It was the grace of the Lord na niya ko gin-enable. And also, it doesn't mean also nga kapag ara ka na kay Lord, wala na sa mga trials. But, amo ganin hambal ko nga life is hard, but life is harder without Jesus Christ. Budlay gid kung hindi mo gyapon, hindi mo pod ang Ginoo. So may mga problema, but that doesn't mean na ginaparusahan ko ni Lord. Those problems in life kapag Christian ka na, it's meant to prune you. It's meant to improve you nga may progress sa imo kabuhi. So yeah, so right now I am satisfied not sa mga bagay sa mga worldly nga mga butang, but I am satisfied because Jesus Christ is in me. No nga nakitaan ko gid ang tuod-tuod ko nga purpose, nakitaan ko gid ang tuod-tuod nga meaning sang kabuhi, nga hindi siya about temporary things. Wala lang kita diri to earn money. No, but we have a purpose, and you will know your purpose when you have that real relationship with the Lord. Why am I sharing this? It's because I wanna give you hope. God wants to give you hope. Na maski ano man ka messed up ang imo kabuhi, God can transform it. God can change you. God can forgive you. You don't have to condemn yourself. You don't have to stay sa amo lang nga level nga. Amo lang na, diri lang ko. May plano ang Ginoo sa imo. Ang intention sang Ginoo sa imo, maayo gid ang intention sang Ginoo. All we have to do is surrender our lives to Him. When we say surrender, hindi siya silinga by words lang, hindi siya verbal, but it's an action, it's a decision nga himuon nimo. And surrendering your life to Jesus Christ is not a risk. Kay kung risk, meaning wala ka kasiguraduhan. But si Lord, no, may ara sang assurance kay Lord. Siya mismo nag-create sang kalibutan. Siya ga-control sang time. Siya ang nag-control sang seasons. Siya ang naghahatag sang blessings. So it's not a risk, but when you surrender your life to Him, when you give up your own will, when you give up your own plans kay Lord, you will have that assurance. No, i-assure gid sang Ginoo. You just have to obey in everything nga ginapahimo niya sa imo. And our obedience, ang pag-obey ta kay Lord, hindi siya sila nga ginamanipulate si Lord. Mag-obey man ta or hindi kay Lord, wala may madagdag, wala may mabawas kay Lord. He is still God. But every time nga may mga ginapahimo si Lord sa aton, no, may gina-speak siya sa aton, we just have to obey Him. Kaya nga para man na sa aton, and para man sa iyang glory. Okay? So, yeah, I thank God gid sa iyagihimo sa akon nga kabuhi. I thank God sa mga ginahimo niya sa akon, kag sa himuon niya pa, He has prepared a lot of things, bigger things in our lives. So, amo kasi nakapalangga sang Ginoo, and He wants to change you. All you have to do is surrender and continue to obey Him every day. And not just that, you need someone, no? You need someone na mag-help sa imo spiritually, nga makapalapit ka sa Ginoo. And kung wala kayo makitaan, just message me. No? Kung taga Coronadal ka, just message me. And I will help you. Okay, so I think that's it for this episode. And I hope and I pray nga na bless ka mo. And you can share this, send this to your family, send this to your friend, para makabulig man sa ila. Madamo nga salamat sa pagpamati sa buong na episode nini. So again, this is Krishna Sistosa from Coronadal City, and welcome to the Lightroom Podcast. Talk soon.